guys! Welcome back to my channel. It's me again, Lorraine! So, natatandaan niyo ba itong spot na to? Itong spot na to is medyo maraming nagbago, medyo maraming etchebereche dyan. Pero ito yung spot na to, yung unang-una ako nag-vlog. It's been 2 years na nagbo-vlog ako. Medyo naglaylo talaga ako. Mas kailangan natin kumilos, mas kailangan natin magtrabaho. Hindi pala madali, meron kang grade 2 student. So, kasi unlike before na tayo lang yung nag-aasikaso sa atin. Yung kaya natin pumunta sa school, tayo lang mag-isa, ganun. Iba pala yung mga generation ngayon. And hindi ko pala kayo nabati ng Merry Christmas and a Happy New Year. So kaya ako nag-film, I just wanna share something, guys. At syempre gusto ko i-share sa inyo dahil nga naging parte na kayo ng buhay ko. Buhay namin mag-ina. So magko-konting flashback lang ako, guys. Way back 2022. Yan, kasi 23 tayo ngayon. So, last year lang, 2021 pandemic, hindi na ako nagpipills. Hindi na ako gumagamit ng any contraceptive na mga ganyan-ganyan. So, yung daddy ni Samara is umuwi na from US. Dito siya nag-work from home. Dito niya pinili mag-work from home. Kasi nga, di ba, pandemic tayo nun. So, we decided na dagdagan na din yung aming babies. Dagdagan no? Babies no? Nagtataka ako bakit hindi ako nabubuntis or hindi ako nag-preggy. So, January, eto na nga, nag-false positive ako. Sabi ng OB ko is, nangyayari daw yun talaga sa mga girls. Nagpo-false positive. So, bumili ako ng PT noon. Wala naman dahilan bakit ako bumili. Nagpipiling lang naman ako. Bumili ako ng PT noon, nag-positive. Tapos, nag-book talaga ako agad ng schedule sa doctor ko. Sa OB-GYN ko na, Doc, sabi ko, nag-positive ako. Sabi ko, tapos, ganyan. Binigyan niya ako ng mga reseta, mag-ultrasound. Tapos sabi niya, wag munang masyado pang maaga. Chill ka lang. So, gawin mo muna tong mga test. Noong time kasi yun, yung sumasakit yung balakang ko, ganun. Tapos, di ko naman pinapasin dahil nga CS mom ako. So, usually talaga, sakitin yung mga CS mom sa likod. And then, after that, nung ultrasound ko, hindi maganda. Kasi, ang ultrasound ko is, we found out na meron akong PCOS pala. Polycystic ovary syndrome is a common condition that affects how a woman ovaries work. Nasaktan ako. And then, nagtaka ako kasi meron akong sari. Tapos, ang sabi ng OB ko is, nangyayari daw to karamihan daw ng mga naging pasyente niya ngayon is nga, meron nga PCOS daw dahil daw sa stress. Binigyan niya ako ng gamot. Yung may PCOS na sachet, food supplement, parang gano'n. Ang nakakapagtaka is, regular ako, hair loss, yun, isa yun sa symptoms ko. Tapos ang lola mo, iyak-iyak siya talaga. Sabi ko, sa sarili ko, ano ba yan? Hindi na ako mabubuntis. Sabi ko gano'n. Gusto ko magka-baby. Ganyan. Tapos, yun nga, ang sabi naman ng OB ko is, alagaan lang natin. Glutathione kayong dalawa. Sabi niya, collagen, ganyan. I-healthy niyo yung sarili niyo. Huwag kayo masyadong uminom. Magbisyo, ganyan. Ako matagal na ako nag-glutathione. Tignan niyo may skin ko. Yung partner ko, pagbalik niya na galing US, dun ko siya pinag-take talaga ng glutathione. Kasi ngayon, dun ko siya pinag-take ng Laxet. Laxet kasi, sabi naman sa amin is any glutathione talaga. Nakaka-healthy daw ng eggs, ganun. Pero ako, kasi nga Laxet user ako, pinagamit ko sa kanya kasi hiyang ko So, baka hiyang niya din. Tapos ako, matagal ko na din ginagamit. I think 7 years na yung product sa akin. Tapos siya siguro, I think, mga 3 years to 4 years na siguro siyang gumagamit. No? After 3 months na gamutan, after 3 months na pahingahan talaga, April 3, nalaman ko na positive ako. Again, positive ako. Now, nag-message ako sa OB ko, Doc, sabi ko gano'n, positive ako, sabi ko. Tapos sabi ng OB ko, di ba nga nag-false positive ako noong January. Tapos sabi naman ng OB ko, wait muna natin, sabi niya, ganyan. Napunta niya ako sa clinic and then pinagawa niya ulit yung procedure na dugo, yung mga sugar, ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Ultrasound, 8 weeks naman yung ultrasound. Hintayin ko. So, nung time na pumunta ako sa kanya is 5 weeks. 5 weeks akong pregnant. Ang symptoms ko is, ang sakit ng puson ko, ang sakit ng balakang ko. Sabi ko, Doc, hindi ko kaya yung sakit. Sabi ko gano'n. Kasi,
parang iba. Pag nakatayo ako, parang siyang mahuhulog. Parang ganun yung feeling ng puwerta ko. Sabi ng OB ko, mag-rush ka ng ultrasound. So, binigyan niya ako ng request na ultrasound. Diyan ako nag-ultrasound sa UniHealth. That was, basta after yun, basta 5 weeks after, plus 1 week lang. Walang baby, walang heartbeat, walang ganun. 6 weeks and 1 day yata yung ultrasound ko, kung hindi ako nagkaka. Tapos nagtataka ako. Sabi ko, nasa sarili ko, masyado pang maaga. Sabi ko ganun. Baka ako na-late siya, baka ako nagtatago dahil sobrang liit, diba? After that, hindi ko na talaga kinakaya yung sakit. And then, nagpa-ultrasound na naman ako. Ultrasound ko, wala pa rin yung baby. And then, hindi lumalaki yung bahay bata ako sa loob. Hindi ako dinudugo ha, wala akong bleeding, wala akong lahat-lahat. Sinabi ko sa OB ko, Dok, ako hindi ko talaga kaya yung sakit. Ang sakit talaga. Sabi kong ganun. Tapos siguro si baby, that time is 8 weeks and 5 days. Yes. Last ultrasound, bago ako mag-ultrasound, nagdasal ako. Sabi ko, it's okay, God. If hindi pa time, kung hindi pa para sa akin, na okay lang. Hindi ko naman kino-question. Balay mo, baka pag ultrasound ulit sa akin, di ba? Meron na. Ikaw na yung bahala sa akin, ganyan. Sinabi nga ng nag-ultrasound sa akin, masyado ng late, hindi lumalaki yung sa loob, walang bata, hindi siya ectopic. Wala siyang, ang tawag doon, blighted ovum. Ano yun? Sabi ko ganun. Tapos, tumawag ako, consultation, through phone na lang. Kasi parang hindi ko na kaya. Sabi ko, pagpasok ko talaga, Doc, sandali lang. Sabi ko, hindi ko kaya kako. Tatawagin ko yung partner ko. So, dito sa Samara, yung partner ko, sabi niya, sad to say ka niya, hindi nabuo yung baby. Tapos gusto ko umiyak noon sa harap ng doktora ko. Pero pinipigilan ko sarili ko kasi matapang nga ako. Kapag naaalala ko, bumabalik yung trauma. Kasi nagamahabang damit talaga ako para may paboras ako. Kung sino pa yung gustong-gusto magka-baby, sila pa yung hindi napagbibigyan. O sabihin yung arte ko nasa, na ako, operating room. Feeling ko katapos ako. Katapusan ko na kasi nung nakahiga ako. Ang hirap pala pag wala kang inaabangan na matatapos. Nag-hospital ako kay Sari, yung nag-CS ako. Wala lahat ng tusok. Wala lahat yung tusok sa likod. Wala yung tusok sa harap. Wala yun. No time na yun. Talagang amdam ko lahat yung sakit. Hindi ko manahimik sa social media nun. Kaya talagang wala akong upload. Yung mga ina-upload ko yun dati pa. Bumangon ako. Sobrang payat ko nun. 1 week akong nakahiga, bed rest. Yung ulo ko pag tinatayo ko parang binibiyak sa gitna. Parang ganun talaga yung feeling ko. 1 week yun. Kataplam ako ng kataplam. Dinalaklak ko talaga yung kataplam kasi sobrang sakit. Yung ulo mo na hindi mo maitayo. Ganun yung naging effect sa akin ng anesthesia. Tapos nung time na yun, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi. Ayoko na dito, sabi ko. Wala akong iba kasama nun. Hindi yung partner ko. Pinig ko, nag-pain ako. Sa babae. Pag naaalala ko talaga yun, sobrang trauma ako. Pasensya na kayo sa nagpatuloy yung buhay. Wala akong sinabihan kasi wala naman akong inaasahan na parents. Pero I'm still blessed kasi hindi ako pinabayaan ni God. Alam ko na binigay niya sa akin to kasi kaya ko. So, nagpatuloy yung buhay, tuloy lahat. Bibihira ako mag-upload sa YouTube. Nawala na ako sahod sa YouTube. Nag-business ako, ganyan.
So, okay. Pinatuloy ko lahat. Nag-i-events ako. July, we found out na may cancer yung lolo ko. Very stressful. Masyadong mabigat. Pinasok ko siya sa hospital. Lahat ng bills, lahat ng kailangan ako. Sa Angeles Med. And then, thank God, nakalabas siya. I think 10 days yata yun. Na naka-confine siya. Then, sabi ng doktor, wala na tayong magagawa kasi stage 4 na yung cancer ng lolo mo. Isang himala na lang yung mangyayari para gumaling yung lolo mo. So, yung pinaka-best choice na lang natin is puputasan natin yung tiyan niya para lumabas yung liquid na naiipon. Sabi ko sa sarili ko, Lord, mas lalo ako magiging mabait. Mas lalong kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Gawin mo akong matapang. Papakatatag ako. So, yung kaya kong i-provide, binibigay ko. Tapos lahat ng trabaho ko, yung sinasahod ko, binibigay ko lahat. Lahat yun. Wala akong inaambag dito sa bahay namin. Wala. Kasi yung partner ko, naiintindihan niya ako. Tapos pag wala akong pera, yung partner ko nabibigay. August 30, birthday yun ng lola ko. Asawa ng daddy ko. Tawag sa akin yung tatay ko, sabi niya, hinahanap na nga daw kami. Sabi ko, ba't ganyan ka naman magsalita? Sabi kong ganun. Sa hospital, and then inuwi siya. And then, habang nandun siya, bumabiyahe na ako papunta ng Pampanga. Nandun lang siya, nakahiga. Sabi ko, Dad, nandito na ako. Tapos, ang mami, birthday kasi niya yun. Nagbigay ako ng panghanda niya, pero napunta sa hospital. Sabi ko, Ma, sandali ka ako, bibili kita ng cake, tsaka ng kapansit. So, larga. Punta ako susis. Pagbalik ko. Saktong pagbalik ko. Hintay niyang dumating ako na may dalang pagkain pa ng lola ko. May handa pa. Nashock ako. Lahat na nasa paligid ko umiiyak. Nagsisigawan. Ako, ganito. Lahat sila nagsisipon sa doon. Ako, hindi. Tinitignan ko lang lahat na nasa paligid ko. Ako lang yung may kakayahan pumunta ng purinarya. Kasi lahat sila balisa. Ako yung nagpakatatag. Thankful ako kasi may mga kasama ko. That time, pumunta kami sa mismo may-ari ng Injungo. Sabi, ma'am, 18,000 po yung plan. Yung may design, 38,000. Tapos 6,500 per day. Tapos 2,000 per extension ng inbalsa. Hindi ko na question. Hindi na ako nag-isip na, kaya ko ba to? Hindi ako nagtipid. Piling ko ang dami ko pera. Sabi ko yung bilog ho. So habang pinipick up yung sakit, dito lang. Wala ako sinabihan. Wala yung partner ko nung nasa US ulit. Pakatatag ako kasi ako yung kailangan ng pamilya ko. 5 days nakaburol yung lolo ko. 5 days din akong pabalik-balik. From Parañaque to Pampanga, Parañaque, Pampanga, Parañaque. Araw-araw. Dito ako natutulog sa bahay namin. Gusto ko kasama ko yung anak ko. Pili ko kasi yun na lang yung nakakapag-comfort sa akin. Ayoko siyang dalhin doon. That time, kasagsagan pa ng pandemic last year. Gusto ko mag-ingat pa din ako kasi iba yung anak ko. Ako lahat. Hindi namin alam kung saan lalagay yung earn. Bumili ako ng lupa. Hindi ko na iniisip kung magkano yung nagastos ko. Ang iniisip ko na lang, ginawa ko instrumento ni Lord para maituguyod yung paglalakbay ng lolo ko. So after that, pinipilit ko mabalik sa normal. Trabaho. 2 weeks after that, yung mami ko, para siyang inatake. Paggising niya, hindi siya nagsasalita. So yun, sabi ko, ano ba to Lord ka ako? Masyadong mabigat. Tapos sabi ko, Lord, sige, magpapakabait ako. Huwag mo lang kukunin yung lola ko. Lahat ka ko. Ibibigay ko sa kanila. Huwag mo lang kukunin yung lola ko. Kasi yung lola ko, siya yung kasama ko simulat sa po. Yung lola ko, naging nanay ko yun. Siya yung nagpalaki sa akin. Sabi ko, Lord, wag. Please, wag.
Bibigay ko lahat ng gusto nila. Huwag na yung lola ko. Grateful ako kasi binigay ni Lord yung inihiling ko. Bumalik yung lola ko. Patuloy yung buhay. Thank you, Lord, talaga. Nagbakasyon kami sa Singapore. Reward ng partner ko. Sabi niya, hindi mo deserve lahat ng stress. Halika dito. Dito muna kayo. Sabi niya. Pumayag ako. Doon, nakapag-isip ako. Wala akong alak. Yung alak ko, soju lang. Wala akong vape. Wala akong sigarilyo. Kung binili ko yung lahat ng deserve ko, nalagaan ko yung anak ko, bumawi ako sa anak ko. Isa pa rin yung hinihiling ko nun. Nagkaroon ako ng anak. Ulit. After all ng sacrifice ko pala, binigay ni God. Binigay ni God yung hinihiling namin ng partner ko. Hindi ako delay. Pag-uwi namin ng Pilipinas, sabi ko, parang hindi tama to. Nahihilo ako. Wala naman akong ginagawa ka. Sabi ko, baby, bili mo ako ng bili mo ako ng PT. Kung ganyan. May PT eh. Nag-positive. Tapos nagulat ako, parang, ito na naman eh. Parang gano'n na lang ako, no? Sabi ko, paano yan? Kung gano'n. Paano ako nag-positive? Pwede ba kakaraspa ko lang? At saka may PCOS ako, 2 side na siya. Dati isa lang, ngayon 2 side na siya. So tinanggap ko na talaga kako, medyo mahirap ako pagkakaanak. Pero bakit ganito kako? Ano to? False positive ba to? Sabi niya, ilang araw ka ng delay? Wala, Dok. Hindi ako delay. Sabi ko, ha? Sabi niya gano'n. Tapos, nung nagpa-check up ako, I think 6 weeks na. Yes. 6 weeks na akong pregnant. Wala akong any symptoms. Hindi ako naglilihi. Naglilihi ako. Pero, ano pala yun? Kasi mahilig talaga ako sa pagkain. Hindi ko naman mako-question na yung bakit takaw ko? Hindi ko naman ganun. Kasi talagang matakaw ako. Tapos nung time na yon, bago hintahin yung 7 weeks, 8 weeks, pinaiinom ako ng doktor ako ng vitamins at saka ng pampakapit. And then talagang bed rest lang ako. Hindi ako lumalabas. Bed rest lang talaga. Nag-ultrasound ako. Pumunta muna ako ng simbahan. Sabi ko, Lord, kung ito ay para sa akin, sabi ko, maraming salamat. Sabi ko, aalagaan ko po to. Sabi ko, ganun talaga. Yung partner ko, nag-work na, nasa Singapore siya. Sabi niya, sana baby meron. Sabi niya ganun. Pasensya ka na, hindi kita masamahan kasi hindi ako makapag-leave ngayon sa work. Marami kaming project. Ganyan. Kami 2 ulit ni Samara. Si Samara, nandun lang siya sa gilid. Siyempre, di ba, bawal kasi yung video doon. Kinuha pa nga yung cellphone ko. Ayun na. Pagpasok. Sabi niya, eto mamo, may baby. Kasi kakilala niya na ako. Doon lang ako lagi nagpapa-ultrasound sa may Mega Mall. Eto mamo, may baby. Sabi niya, oh wow, may heartbeat na din. Sabi niya, kulat ako sa Lord, thank you. Sabi ko talaga, kasi answered prayer talaga yung nangyaring yun. After that, sige sabi niya, Mami, sige, bigyan kita ng copy nito, mag-picture kayo dyan. Ilalagay ko dyan sa screen. Tapos bumalik ako sa obi ko. Sabi niya, oy, it's a healthy baby. Sabi niya, alagaan mo ha, sabi niya. Kasi ilang buwan ka palang naraspa. Sabi niya, alagaan mo si baby. Sabi ko, yes, alagaan ko. Tapos, nag-bed rest talaga ako, ganyan. Hindi ako naggagala, wala. Hindi, gagala man ako, kakain ako yung gusto-gusto kong food. Kasi talaga, noong time na yun, doon nalaman ko naglilihi na ako. Oo, aga niya nagparinig. Anak sa mga proseso. Kasi sinusure pa namin ni Doc na may baby eh. So, nung may baby, doon pa lang niya ako pinakuhanan ng dugo. Basta, yun, yung kinuhanan ng dugo. Then, now, I am 15 weeks and 4 days pregnant. Sobrang saya ko na i-share ko na sa inyo lahat na magiging journey ko with Sari and my partner and sa bago naming blessing. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin hanggang sa pag-mini vlog. Hanggang sa pag-vlog, kahit saan ako pumunta sa pagbibusiness ko, sa mga perfume, sa mga gluta ko, sa mga gluta collagen.
Thank you kasi hindi niyo ako pinapabayaan. Yun, alam ko yung part na talagang dito talaga ako. Na pamilya ko talaga kayo. Binigyan ako ni Lord ng mga pamilyang hindi ko kakilala. Thank you kasi kahit anong mangyari, kahit anong issue yung iba to sa akin, nandiyan kayo to comfort me, to support me. Thank you so much. Sana, supportahan niyo yung with my new baby. And thank you sa mga nag-e-enjoy sa mga mini-vlog ko. Sorry kung lately medyo madrama. And I will promise na magiging okay na tayong lahat. Wala nang stress, wala nang negative, wala na lahat. Kinalimutan ko na yon. Bagong buhay na tayo ngayon. Today is Monday, January 23. Welcome to my new life. Thank you for watching.